Ano na? Bongbong Marcos Jr., Martin Romualdez, tatakas ka na ba? Nag-iimpake na ba? Bababa na ba ng palasyo? Siguro, panic mode kayo dyan sa Malacanang. Kamusta na, Auntie Claire? Ha? Ano ngayon ang sasabihin mo? AI? AI generated? Yung video ni Congressman Saldico? Ha? Ex-Congressman Saldico. Marami na pong nagpapahayag, AI generated daw. Mga jululs. Ano kaya ang sasabihin ni Auntie Claire? Yan ang hintayin natin. Tiyak sasagot po yan. Kaya lang pinag-iisipan pa ng bonggang-bongga, mukhang bukas pa makakasagot. At nagpapatawag yan sigurado ng meeting mamayang gabi. Habang tumutoma yan at sumisinghot, magmi-meeting yung mga yan kung anong gagawin nila. Baka sakali bukas makansela na ang passport ni Saldico. Dahil kumanta na eh. Ha? Nung hindi pa kumakanta, maraming nagsasabi, dapat kansilahin na, dapat kansilahin. Pinagtanggol pa ni Bongbong Marcos doon sa kanyang recent interview o press con. 'Di ba? Kailangan daw ng legality diyan. Kailangan may kaso muna bago ma-cancel ang passport. May mga ganun-ganun pa siyang sinasabi. Ngayon, nagsalitaan na. Baka agad-agad i-cancel mo, 'di ba? Naglolokohan tayo eh. Pero hindi mo na maloloko ngayon ang taong bayan. Kahit pa anong mangyari kay Saldico ngayon, kahit padukot nyo yan, kahit ilibing nyo ng buhay, nakapagsalita na. At mayroong part 2. Hintayin po natin yung part 2 na yan. Baka mamayang gabi lang o mamaya lang, mag-post na yan si Saldico o kaya bukas. At nagsalita na rin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa post niya, Saldico nahiya na si Saldico. Mahiya naman kayo. O kailan ka mahihiya, Bongbong Marcos? Marami ding nag-react sa post ni Amy Marcos. Si Rowena Guanzon nag-react. Sabi niya, sis, yung brother mo, kailan mahihiya? Siguro tanggap na ni Amy Marcos kung sakaling mapalayas, mapabagsak ang kanyang kapatid. Siguro tanggap niya na. At mayroon pong magaganap agad-agad na rally ayon kay Ka-Eric. Nung napanood ko siya sa live streaming niya sa YouTube, maya-maya daw ay after ng live niya, maya-maya lang ay pupunta na sila sa EDSA Shrine, yung grupo nila Ka-Eric. So ngayon na po mismo magrarally na agad. Pera pa yung 16, 17, 18 rally ng Iglesia ni Cristo, KOJC at GIL. So iniisip natin mukhang hindi na aabot ng Pasko o New Year si Bongbong Marcos. Baka mapatalsik na yan sa Malacanang. At baka yung mga kasundaluhan natin, kapulisan, mag-withdraw na ng suporta dyan kay Bongbong Marcos sa kanilang commander-in-chief. Hindi man mga general, no? Hindi man mga chief, mga AFP chief, PNP chief, hindi siguro kapit tuko yan. Yung mga colonel na lang, yung kahit general na walang posisyon, ordinary general at mga colonel, mag-withdraw na kayo ng support. Oo. Ano pa hinihintay nyo? Nagsalita na yung isa sa kanilang kasabwat sa sindikato, si Saldico.
isa sa pwedeng gamitin na testigo bilang state witness. I'm sure gagawan ito ng paraan, mag-iisip sila ng paraan. Kaya panic mode ngayon dyan sa Malacanang. Maaring ang gawin nila, ipadukot na itong si Saldico. Oho, ang daming pera ng mga yan. Biro mo, ang daming daan-daang bilyon. So, baka kumontak ng goons. Kung nasan man si Saldico, nasa Europe, di ba? Baka kumontak ng goons at hagilapin si Saldico kung nasaan man. I'm sure bago magsalita si Saldico, inisip niya rin yung pamilya niya. Pwedeng dukutin po yung pamilya niya. Siguro nasa safe na lugar na yung pamilya niya at yung mga ninakaw niya nasa safe na rin. At yung helicopter, mga air asset niya nasa ibang bansa na, sinafety niya muna. Pero ganun pa man, maaasahan natin to. Importante po si Saldico para matukoy yung talagang mastermind. Kasi si Saldico, utusan lang. Sabi nga niya, inutusan siya na mag-insert ng 100 billion dyan sa DPWH Flood Control Project. So, isa siya sa pwedeng maging state witness. Kaya napaka-importante ngayon nito ni Saldico sa Pilipinas, sa sambayan ng Pilipino. So pwedeng gawin dyan, ipapadukot po nila at siguro sa una ay tatakutin kapag hawak na nila si Saldico at pababalik ta rin. Ganun lang din po yung gagawin. Pwedeng patahimikin, pwedeng patayin. Pero ano't ano pa man ang mangyari, wala na. Kumanta na po si Saldico, isa sa pinaka-credible na maging witness. At marami po ngayon ang natutuwa, nasisiyahan, yung para bang nabunutan ng tinik, yung parang gumanda yung pakiramdam, gumaan ng pakiramdam sa pagsasalita, sa pag-amin, sa pagkanta ni Saldico sa tunay na mastermind diyan sa maanumalyang flood control. At sinabi ko nga nung nakaraan o kanina sa vlog ko, sabi ko, hindi lang DPWH ang ninakawan ni Bongbong Marcos. Lahat po ng departamento. Yung mga naibawas, si Saldico pala ang gumawa niyan, utos ni Bongbong Marcos. At nung nagawa na ni Saldico, inaprubahan, pinirmahan ni Bongbong Marcos. Kaya halos lahat ng departamento nabawasan ng budget, hindi lang ang Vice President. So sinasabi ko rin kanina na itong pagsisiwalat, pagbubulgar daw ni Bongbong Marcos, palabas lang. Actually, hindi naman siya talaga ang unang nagbulgar. Si Pangulong Duterte at si Vice President Duterte ang talagang unang nagbulgar ng budget ng 2025 at tinagurian itong pinaka-corrupt na budget. Mga Duterte po ang unang nag-expose dyan. Kumbaga yung mga Dilawan, sila Drilon, yung dating Justice Carpio, nag-echo na lang yan eh. Kasi kailangan nilang magsalita para sabihin na, para hindi halata na kumakampi sila kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Dilawan, kakamping, Pinklawan, mga NPA ay naging kaalyado ng Marcos. Para hindi halata, nagsalita din sila sa 2025 budget. At binatikos din nila ito. Pero sa totoo lang, malaki ang pakinabang ng mga Dilawan, mga Pinklawan at mga NPA sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
marami ring nakurakot yung mga komunista dyan. So hindi talaga si PBBM ang nagbulgar gaya ng sinasabi ni Auntie Claire. Palabas lang. Kunwari lang. Ano ngayon yung mga pagbisita mo sa mga ghost project ng flood control, BBM? Ha? Mga photo ops mo. Puro sabi nga, laging may dalang camera si Bongbong Marcos. Vlogger po kasi yan. Siguro iba-vlog niya yung mga pagpasyal niya sa mga construction site ng flood control. So dito sa pagsasalita ni Saldico, maraming guminhawa ang pakiramdam. At sana mapatalsik na talaga at maiupo natin si Vice President Sara Duterte. Nang sa ganun, maiayos ang ating bansa, maiayos ang pagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas at makabawi ang ating ekonomiya, magbalik tiwala ang ibang mga bansa na kapitbahay natin or buong mundo muling magtiwala sa liderato ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. So, yung mga nasa Malacanang ngayon, yung mga mayayabang dyan, nasa na yung mga mayayabang? Larigadon, ano masasabi mo ngayon? Magnanakaw ka rin, kala mo? Kapag naupo si Vice President Sara Duterte dyan sa Malacanang, lahat kayo, mas maganda siguro makagawa ng malaki-laking kulungan. Doon na sa Mindanao. Ilang isla dyan. Doon na gumawa para wala nang kawala. Maikulong yung mga yan. Ito talagang napakasaya. At marami talagang... Pero may sinabi si Panelo. Na isa sa malapit kay PBBM, hintayin nyo, sabi niya, pag nagsalita yan. Ito kaya yung tinutukoy ni Panelo? May alam kaya si Panelo na magsasalita si Saldico? Opo, hanapin nyo yung interview ni Saldico, ni Panelo. Sinabi niya yan. Isa sa malapit kay PBBM, hintayin nyo pag nagsalita yan. So, game over na po ito. Nalalapit na ang ating tagumpay, mga kababayan. Ano na to? Wawakasan na to ng taong bayan, ng People's Revolution. Wala na talaga, wala nang tiwala. Nakaraan sa survey ng Pulse Asia, 3% na lang ang approval rating ni Bongbong Marcos sa Mindanao. After kaya nito, wala na, baka negative na yan. Mag-negative 5 na yan. Talagang malapit na. Malapit na tayong magtagumpay. Yung mga mayayabang na congressman, nasaan kayo ngayon? Ha? Yung mga nang-aapi sa mga vlogger sa amin. Yung mga hambog, mayayabang, mga bastos, magsalita kayo ngayon at manalangin na rin kayo. Dahil pag si Vice President Sara Duterte, lahat kayo, tikman nyo ang resback, ang hagupit, ang higante ni Vice President. Kaya, Saldico, maraming salamat at palakpakan natin. Palakpakan natin. Pero sana mag-ingat ka, sigurado. Magpapadala ng mga goons si Romualdez dyan sa kinalalagyan mo. Kung nasan ka man. Sigurado, ipahahunting ka niyan. Maaring hindi ka agad tipukin. Maaring kausapin ka muna at pabaliktarin kung ano man ang remedyo na magagawa nila. Pero ngayon,
suminghot ka muna sa Malacanang. Shot ka muna dyan para ma-relax ka. Kasi mukhang baka mainit ang ulo niyan ngayon. O Auntie Claire, huwag ka nga harang-harang. Ayusin mo yung sagot. O hihintayin namin ang sagot mo, Auntie Claire. Ang tagapagsinungaling ng Pangulo. Ngayon, Bongbong Marcos, mag-isip ka. May panahon ka pa para humingi ng tawad sa buong sambayan ng Pilipino at mag-resign ka na. Kung mayroon pang kahihiyan, pero wala na. Wala na. Kahapon nga yung press conference niya, bulol na. Ako bulol din, pero hindi naman kagaya sa kanya. Hindi kagaya sa kanya. Ano na yun? Nguwi na yung pagmumuka. Kakasingkot. Yan ang presidente. Adik, magnanakaw. Ano pa? Talagang dapat magbitiw na. Alright. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.